Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga senador na tila baga gusto nang tawagin silang mga senador ni Sara Duterte. Ayaw na yata nilang tawagin silang mga senador ng Pilipinas o senador ng mamamayang Pilipino. Bakit po? Wala na silang ginawa kundi ilihis, ipagtanggol, or gumawa ng paraan para makalusot itong si Sara Duterte dito sa impeachment. Ang dami nilang pinaggagawang paraan. Gustong-gusto nilang makalusot itong si Sara Duterte. Bakit ba? Paglilitis lang naman yan. Hindi pa naman yung conviction. Bakit ba takot na takot kayo na makarating sa paglilitis? Iwas na iwas kayo na umabot sa paglilitis itong kaso ni Sara Duterte. Bakit ba? Mga senador ni Sara Duterte. Lahat na lang ng technicalities, lahat na lang ng butas na makikita nyo para lang makaiwas si Sara sa kanyang responsibilidad para makaiwas na sumagot diyan sa Senado sa paglilitis, ginagawa nyo lahat ng klaseng paraan. Lahat ng klaseng butas na makikita nyo sa mga rules ninyo, sa konstitusyon at kung saan pa. Hinahanapan nyo ng pinakamaliliit na butas para lang mailusot ninyo ang inyong goddess. Wala na kayo talagang loyalty sa mamamayang Pilipino. Wala na talaga kayong loyalty sa batas ng Pilipinas, sa konstitusyon, kung saan klarong-klaro yung obligasyon ninyo, klarong-klaro yung responsibilidad ninyo, dapat pinagsisilbihan nyo ang mamamayang Pilipino, pinagsisilbihan nyo ang konstitusyon. Wala na kayong ibang ginagawa sa ngayon. Kung hindi mag-research, magsunog ng kilay, magkwentuhan kayo para ilusot nyo itong si Sara Duterte. Ano ba talaga ang dahilan? Sabi nga ni Senator Coco Pimentel, hindi naman bawal mag-acquit. Kung gusto nyo i-acquit, i-acquit nyo. Pero para tingin nyo, sa paglilitis, padaanin nyo sa proseso dahil yan ang tamang gawin. Kung ano yung convenience sa goddess nyo, yun ang hahanapan nyo ng paraan, hahanapan nyo ng butas. Pero yung parehas na laban, kung ano ang hinihingi ng konstitusyon, kung ano ang gusto ng taong bayan, ayaw nyo.
Ayaw niyang padaanin sa proseso. Lahat na lang na magagaling na tao dito sa Pilipinas, lahat ng mga authority tungkol sa batas, authority sa konstitusyon, nagsalita. At walang pumapanig sa inyo. Lalong-lalo sa Chis Escudero. Magmula pa doon sa sinasabing fourth read. Doon pa lang. Lahat na ng mga luminaries, mga legal luminaries nagsalita. Na ang ibig sabihin niyan, kaagad-agad umpisahan mo. Pero lahat ng klaseng palusot, ginawa mo na. Para lang palusutin ang goddess mo. Ano bang meron kay Sara Duterte? Na kinalimutan mo na ang obligasyon mo sa konstitusyon, kinalimutan mo na obligasyon mo sa taong bayan. Mga kapatid, mga kababayan, eto, pakinggan natin ang mga sasabihin nitong mga tagahanga ni Sara Duterte. Itong mga senador ni Sara Duterte. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. Wow. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected, for that matter, by plenary. We cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. Rule 44, Section 123, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, balikan natin itong iniiwasan nilang maigi. Itong nakasulat sa Article 11 ng 1987 Constitution. Ulitin natin to para i-remind itong mga magagaling na abogado ni Sara Duterte tungkol sa sinasabi ng konstitusyon. Section 3, number 4, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Katakot-takot na pagdedepensang ginawa para maiwasan ni Chis Escudero ang salitang forthwith. Palagi niya sinasabi, hindi raw ito agad-agad. Dito, nag-umpisa ang kanyang pagdepensa kay Sara Duterte. Okay? Ngayon, puntahan naman natin, ano ang pinanumpaan ng mga senador? Kasama na ang mga senador ni Sara Duterte. Ito ang kanilang oath of office. I solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey the laws and legal orders promulgated by duly constituted authorities of the Philippines. And I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. Wow. Klarong-klaro pinanumpaan nila na i-defend nila and support the Constitution of the Philippines. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, hinihingi ng konstitusyon ang trial forthwith ng impeachment
Hindi nila ginagawa. Iniiwasan nila. Iniiwasan ni Chis Escudero. Klarong-klaro dun sa pinanumpaan niya na i-defend niya ang konstitusyon. Obey the laws to support the Constitution. Bakit ngayon katakot-takot na evasion? Lahat ng klaseng salita, lahat ng klaseng gawa, sa schedule, etc. iniwasan niya. Ngayon, eto, bago na namang style niya. Pagkatapos na palipasin ng 4 na buwan, gumawa siya ng schedule na June 2, ngayon June 11 na. Halatang may iniiwasan siya. Halatang nag-strategize sila para wag matuloy ang paglilitis ng impeachment na to. Wow. Nasaan na yung sinasabi mong I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey the laws and legal orders. Legal order yan. Nakasulat yan sa Constitution na pag may dumating sa inyo na galing sa lower house, at least 1/3 ng mga members, it will constitute the articles of impeachment. And trial by the Senate shall forthwith proceed. Nasaan na to? Hindi mo madepensahan, Chis Escudero. Pinangako mo yan, na didepensahan mo ang konstitusyon. Ilalaban mo ang konstitusyon. Bakit ngayon, dinidepensahan mo yung dapat ilitis ng konstitusyon. Dapat ilitis ng Senado. Simpleng-simple, dito pa lang sa forthwith, pinaglaban mo na si Sara. Pinaglaban mo na yung impeachment case. Ayaw na ayaw niyong matuloy ang impeachment ni Sara. Nangako ka, nag-oath ka, i-defend mo ang konstitusyon. Ngayon, ang konstitusyon ang binabiolate mo. Anong klase kang senador? Nanumpa ka, nakapatong ang kamay mo sa Biblia, at sinabi mong i-defend mo ang konstitusyon. Ngayon, dinidefend mo yung inaakusahan ng konstitusyon. Ang loyalty mo wala na sa bayan, wala na sa konstitusyon, ang loyalty mo na kay Sara Duterte na. Wow. Ngayon, Chis Escudero, Tolentino, ano bang first name tong Senator Tolentino na to? Ito, tandaan nyo. Ang authority ninyo na mga senador ay nanggagaling sa taong bayan. Nasa konstitusyon din yan. It is enshrined in Article 2, Section 1, which states, sovereignty resides in the people and all the government authority emanates from them. Sa taong bayan nanggagaling ang mga otoridad ninyo. Ang powers ninyo galing sa aming mga taong bayan. Mga hinayupak kayo. Bakit nyo kinukuha ang authority nyo galing kay Sara Duterte? Pinapakita nyo obviously yung authority, yung loyalty ay na kay Sara Duterte na. Nasaan na ang inyong accountability sa mga Pilipino? Pinapasahod namin kayong mga mamamayang Pilipino, and yet, ina-idolize nyo ang isang tao na may haharaping kaso. Nakakadismaya ang mga ganitong senador. Again, mananawagan ako sa ating mga kababayan, sa ating mga millennials, lalong-lalo na nagpakita ng puwersa nung nakaraang eleksyon, mga millennials, mga Gen Zs. Itong mga senador na to, pwede ba? Pag humarap sa eleksyon ito, wag na nating iboto. At ngayon palang i-condemn na natin. Pakitaan natin ng puwersa sa lansangan kung kailangan na hindi natin tatanggapin ang ginagawa nilang ito.
Hindi katanggap-tanggap ang mga pinapakita nilang loyalty sa isang tao. Hindi na loyalty sa flag, hindi na loyalty sa konstitusyon, hindi na loyalty sa sambayanang Pilipino. Nakakadismaya. Nakakahiya kayong tawaging mga senador. Nakakainis na kayong hindi na kayo dapat tawagin na mga honorable. Mga kapatid, mga kababayan, tigilan na natin ang pagtawag sa mga senador na ito ng honorable. Dahil wala silang honor na pinapakita sa atin. Another detail na ipapakita natin dito. Noong November 13, 2000, itong si President Erap Estrada ay may nag-file ng impeachment case. Ang nag-file ay ang opposition bloc led by Minority Leader Feliciano Belmonte Jr. The trial was aborted on January 17, 2001, and he was declared resigned by the Supreme Court dahil umalis siya ng opisina or iniwan niya ang Malacanang on January 20, 2001. Tandaan nyo, ang nag-file ng impeachment ang House Minority Leader Feliciano Belmonte Jr. On March 22, 2011, si Merceditas Gutierrez naman, ombudsman. 31 civil society leaders led by former Senate Jovito Salonga and Bagong Alyansa Makabayan. Sila ang nag-file. The House of Representatives approved the articles of impeachment by the vote of 241 against 47 with 4 abstentions. She resigned on April 29, 2011 before trial by the Senate. Okay? On December 12, 2011, Chief Justice of the Supreme Court, Renato Corona. Ang nag-file, former Akbayan Representative Brisa Ontiveros, Jun Losada, Juan Carlo Tijano, and Lea Navarro. She was removed and disqualified by the Senate on May 29, 2012 by the vote of 20 to 3. Tandaan nyo. On October 11, 2017, Andres Bautista, Chairman of the Commission on Elections. Ang nag-file, former Kabayan Representative Harry Roque, the Tago Boy. House of Representatives approved the articles of impeachment by the vote of 137 against 75 with 2 abstentions. He resigned on October 23, 2017 before trial by the Senate. February 5, 2025, Vice President Sara Duterte. Consolidation complaints filed by former Magdalo Representative Gary Alejano, civil society leaders, Bagong Alyansa Makabayan, lawyers, and religious leaders. Ganon po karami. Ganon karami ang nag-file ng impeachment cases against Sara Duterte. Siya ang pinakamaraming tao ang gusto siyang i-impeach, ang gusto siyang idaan sa trial diyan sa impeachment court sa Senado. Ngayon, Senator Chis and Senator Tolentino, nasaan ang inyong konsensya? Ganito karaming tao ang nag-file, ang gustong idaan sa proseso itong impeachment case ni Sara Duterte, and yet, bago pa makarating dyan sa trial, katakot-takot na ang inyong mga effort para wag makarating sa trial. Anong klase kayong mga senador? Hindi na kayo dapat tawaging mga honorable. Ang dali-daling sundin ng konstitusyon.
ang dali-daling sumunod sa kagustuhan ng taong bayan. And yet, mas ginugusto niyo pang gumawa ng mga paraan, maghanap ng mga palusot, wag lang matuloy ang paglilitis na to. Masyado niyo nang pinahalata ang inyong mga political ambitions, ang inyong pagpanig sa isang tao dahil sa inyong mga political plans, inyong mga political future. Mas binibigyan nyo ng halaga yung inyong mga makasariling intensyon, mga makasariling plano against yung will ng mga tao, against what the Constitution is telling you. Again, mga kapatid, mga kababayan, kakatok uli ako sa inyo, mga Gen Zs, mga millennials, pwede ba itong mga taong ito, this early, i-condemn na natin? Huwag na natin silang bigyan ng political future nila. Masama po ang kanilang mga iniisip para sa bayan. Masyado silang makasarili. 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 Humihimod sila ng ibang tao para lang sa kanilang mga political ambitions. Huwag na natin pong pabalikin ito pag sila ay humarap muli sa eleksyon, pagkaisahan natin ang mga ito at yung mga kasamahan nila. Lilitaw at lilitaw pa naman yan. But ngayon, ang mga obvious dyan, itong sila Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Aimee Marcos, etc. Yung mga bilyar, kasama rin yan. No, na magtatanggol dito kay Sara Duterte. Hindi na sila nahiya. Obvious na obvious sa konstitusyon, obvious ang kagustuhan ng taong bayan na padaanin sa proseso itong si Sara Duterte, hahadlangan nila at all cost. Wow. Dahil yan sa kanilang mga political ambitions, mga kapatid, mga kababayan. Na high blood na naman ako. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Para po doon sa ating mga hindi pa nakakapag-subscribe, kindly subscribe. Tulungan po nating lumaki ang ating community. Please hit the notification bell, pati na yung like button, mag-comment po tayo, i-share po natin sa maraming tao, ating mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, dahil kailangan po natin magkaisa para kontrahin ang mga ganitong klaseng senador na hindi honorable. Wala na pong honor ang mga senador na ganito. Pagtulong-tulungan na po natin silang pag dumating ang eleksyon, huwag na nating iboto itong mga ito. Huwag na po tayo magkakamali na iboto ito. Hayaan na natin yung mga loyalist nila na manatiling loyal sa kanila, pero alam ko may mga iba dyan, makukuha rin natin, tsagain lang natin sa paliwanag, sa ating mga episodes. Pero tayong mga nakakaintindi, tayong mga thinking voters, magkaisa po tayo. Huwag na nating iboto ang mga ganitong klaseng walang honor ng mga politicians. Again, thank you so much, ladies and gentlemen. At